Last week nagpunta ako ng Texas Roadhouse sa Trinoma branch nila kasi meron nag-comment sa isa sa mga videos ko dito sa YouTube. Nagawa daw ako ng version ko ng kanilang bread. Nag-take out ako ng 1 dozen ng bread nila. So nag-test ako ng mga 4 recipes na nakuha ko sa Google and also sa YouTube. Nagbasa ako ng mga comment from their website. So sabi naman nila katulad ng Texas Roadhouse bread pero nung ginawa ko hindi naman. Until yung 4th recipe ko, yun yung pinaka-close. Kaya tatawagan natin itong Texas Roadhouse inspired bread. So hindi siya talaga yung parang identical. Malambot siya ng konti sa Texas Roadhouse, saka hindi siya ganun kasiksik. Ito kasi sa Texas Roadhouse, sobrang siksik siya, tapos malambot siya and moist, tapos chewy. Pareho silang chewy, hindi lang siya ganun kasiksik. So since hindi nga talaga ako expert pa sa paggawa ng mga bread, hindi ko makuha kung paano i-adjust yung recipe. So ito munang na-try ko from tasty.co. And actually, one of the best dinner rolls na natikman ko, itong recipe na nagagawin natin. And at the same time, gagawin din natin yung kanilang honey cinnamon butter. So simulan natin yung paggawa ng ating dinner roll. For our ingredients, we have 1/4 cup ng sugar, 2 teaspoons of instant dry yeast, 1 teaspoon of salt, you have 1 egg, 1 cup of milk, 4 tablespoons of melted butter, and then 2 tablespoons of honey. And then last is our bread flour. This is 3.5 cups ng bread flour. Using our stand mixer, inilid lang natin yung ating dough for 5 to 8 minutes. Pero during the 5-minute mark ng ating pagninid, makikita nyo na magre-release na yung ating dough sa side ng bowl. Inid nyo na lang siya for another minute and then okay na siya. Papaasay na natin siya for 40 minutes to 1 hour until mag-double size lang yung ating dough. So para hindi na tayo magkalat dito sa ating work surface, lagyan na lang natin ng 1 tablespoon of butter. Same butter na ginamit natin sa ating bread dough. So para mag-grease yung ating dough and at the same time pati yung bowl. And then scrape lang natin yung nasa side. Right, so cover lang natin and pasayin lang natin yung ating dough. Pag nag-double in size na, and then ready na natin para i-shape into dinner roll or yung Texas Roadhouse inspired bread. Hey guys, so ito na yung ating dough. Naparize na natin. Punch lang natin yung some of the air pockets na trap sa ating dough. Tapos i-shape natin siya ng rectangular shape. Tapos magka-cut na tayo ng mga square. So ganito yung shape ng Texas Roadhouse. Rectangular siya, minsan squarish, parang ganyan. And then gagamit tayo ng rolling pin para ma-stretch yung ating dough. So sa experience ko dito, since nag-test ako ng recipe na to, twice actually. So yung first try ko, masyado siyang manipis. So, hindi siya naging ganun kakapal tulad nung sa Texas Roadhouse. So this time, gusto ko siya ng mas makapal para pag umalsa siya, almost identical yung magiging size ng ating gagawing bread compare sa Texas Roadhouse. So magka-cut na tayo ng mga rectangular or square shape. Actually, ito mga trimmings, pwede siyang gawin na parang dinner rolls or yung bilog talaga.
Transfer na natin sa ating baking sheet. And then, i-cover lang natin ng cling wrap. Alright, and then ipaparize uli natin for 30 to 40 minutes again para lang mag-rest yung ating dough and then ready for baking na siya. So, ito na yung ating naparest na dough. And yung oven ko, na-preheat na siya at 200 degrees Celsius. And i-bake natin to for 12 to 15 minutes. Depende sa pagka-brown na gusto nyo or yung pagka-tusta niya. 12 minutes, medyo light brown siya. But if you wanna extend it and make it a little bit more crispy on the outside, bake it for 15 minutes. And at the same time, habang binibake natin siya, gagawin din natin yung Texas Roadhouse inspired honey cinnamon butter. Okay, so habang inaantay natin mag-bake yung ating bread, gawin naman natin yung honey cinnamon butter. So in here, I have 1/4 cup ng butter, powdered sugar, honey, and cinnamon powder. So wala siyang exact measurement. Depende na lang yan sa preference nyo. Kung gusto nyo ng mas matamis, mag-add kayo ng more powdered sugar. Or kung gusto nyo ng mas flavored yung honey, more honey. And then mas gusto nyo ng cinnamony, mas maglagay kayo ng cinnamon powder. So tansyahan na lang to guys. This is about mga 2 tablespoons ng powdered sugar. Let's say mga 1 teaspoon of honey. And then cinnamon powder. Half teaspoon ng cinnamon powder. So basically gumawa lang tayo ng buttercream na flavored ng honey and cinnamon. And then mix lang natin. So ganun lang kabilis. Ito na siya guys. Ito yung ating na-bake na Texas Roadhouse inspired dinner roll or yung kanilang bread. Tapos ito naman yung parang dinner roll. Tapos gumawa tayo ng parang monay size na dinner roll. Ang sarap nito guys, promise. Nung natikman ko siya, nung na-try ko siya, ang social ng texture niya, meron siyang chewy texture na malambot, na fluffy. Basta masarap yung lasa niya kasi meron tayong in-incorporate na honey flavor sa ating bread. So bago natin i-serve, papahiran natin ng butter. Melted butter. Then maglagay din tayo dito sa ating dinner roll. Siyempre yung ating ginawang honey cinnamon butter. Let's go. Malambot. Tapos makunat. Kung mag-crave ako ng bread, eto na yung gagawin kong recipe. Ang sarap niya. Trust me, pag sinabi kong masarap, yung sobrang satisfying yung texture niya, believe me, masarap talaga siya. So yun lang guys, thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I will see you on my next vlog. Bye guys!